Isang bansa yumaman dahil sa showbiz. And yes, parang nasakop nila ang buong mundo dahil dito. Maging ikaw man ay maaaring na-influence na nila. Automatic! Philippine! Automatic! Ano ang bansang ito? Paanong yumaman sila dahil sa showbiz? At ano ang malaking naging effect nila sa buong mundo? Now friend, what if I tell you na pwedeng yumaman ang bansa natin dahil sa showbiz? Susuporta ka ba? Iyan din ang nangyari sa isang bansang bagsak noon. But in just 50 years ay yumaman na sila at na-influence nila ang buong mundo. I made sure to really bring myself out more than anything. I wanted my personality, my energy to show. I think I was able to show everything that I prepared. The audition was a little bit nerve-wracking, but it was fun. I'm still trying, before I'm getting too old. Friend, let's go deep dive and understand the most intriguing strategy of a country to become rich again. This is the irresistible Hallyu. Malamang alam mo na ang Battle of Yultong, tama ba? Kalat yan sa buong social media na comment kahit hindi naman related yung content. Going back, 1950s ang South Korea ay bagsak na bansa dahil sa gerang naganap with North Korea. But after few decades, South Korea became so influential. In the mid up to late 1990s, nakaisip ang kanilang government ng isang idea paano nila mapapalakas ulit ang kanilang bansa. Dahil nung mid-90s ay bagsak ang ekonomiya. Pinakaapektado noon ang buong Asia. Dito naisipan ng bansang South Korea na mag-export ng Korean dramas and music sa East Asian countries like China and Japan. Imagine, drama and music ang ina-export mo samantalang yung ibang bansa ay mga foods and other resources. Late 90s to early 2000 ay nagsimula ng maging popular ang Hallyu o Korean Wave. Ano nga ba ang mysteries ng Hallyu? How did this phenomenon taking the world by storm? And what makes it so influential? Let's talk about K-pop, the universal language of beats. Hindi lang siya basta music genre. It's a global phenomenon. Think of BTS, EXO, Blackpink. What makes them stand out? It's their ability to blend different genres, impressive choreography, and high-quality productions. But deeper than that, K-pop addresses themes like mental health, self-love, and social issues, making it resonates with millions globally. My name is Kim Namjoon, also known as RM, the leader of the group BTS. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation. Last November, BTS launched the Love Myself campaign with UNICEF, building on our belief that true love first begins with loving myself. And our fans have become a major part of this campaign with their action and with their enthusiasm. We truly have the best fans in the world. Let's talk about K-dramas. Stories that capture the heart. From Goblin to Crash Landing on You, these shows offers more than just love stories. Nagfo-focus din sila into historical narratives, societal issues, and complex human emotions. World-class na cinematography and storytelling. Ang K-dramas kasi ay merong unique na paraan para makakonect deeper sa mga viewers at merong lasting impact. And I know, familiar ka din sa Squid Game. Because of this phenomenal series, umani ito ng madaming awards. Primetime Emmy Awards, Golden Globe Awards, Screen Actors Guild Awards, Critic Choice Television Awards, at Gotham Awards. It was one of the most watched series on Netflix na kumita ng estimated $891 million. At dahil sa sobrang lakas ng influence ng series na to, madaming mga kilalang tao ang gumawa ng sarili nilang version ng larong Squid Game. Katulad ni Mr. Beast. I
recreated every single set from Squid Game in real life. Wins 456 grand. At ito pa, ang kauna-unahang nanalo ng Oscars Award na non-English language film na Parasite. Record-breaking history ang nangyari nyon at sobrang dami pa nilang naging awards. Makikita mo talagang kalidad na ang series at pelikula na ginagawa nila. Ang tanong, kung gano'n naman pala ka-successful ang Hallyu sa buong mundo, ano naman ang kinalaman nito sa pag-angat ng ekonomiya ng kanilang bansa? Ang influence ng Hallyu isn't confined to entertainment only. It's a powerful economic engine. Korean beauty products and fashion trends set global markets alight. Nauuso ang mga products nila para ma-achieve ang fair and glass skin tulad nila. Plus, tourism in South Korea has boomed dahil sa mga fans from different countries gustong makavisit sa mga set ng paborito nilang mga palabas. Dumami din ang mga taong nag-aaral ng language nila at inuunawa ang kultura ng kanilang bansa. Idagdag mo pa ang influence ng kanilang mga foods. Sa ngayon nga, kahit saan ka pumunta sa mga major cities dito sa Pilipinas ay may mga Korean foods or restaurants kang makikita. Tulad ng samgyup, ang isa pang bagay na isa ang South Korea sa nag-influence sa buong mundo ay ang esports, na sinasabing sila ay isa sa nag-pioneer sa industry na to. Bumuo sila ng mga professional teams to compete for video games sa loob ng stadium with audience. Isa pang ang patunay na napakalakas ng influence nila ay kung ano ang ipapauso nila ay siyang ginagawa ng karamihan dahil ito ang trend. Sino nga ba naman ang di nakakaalam sa pinauso nilang mukbang? Kumain ng sobrang daming foods while naka-live or naka-vlog. Naaalala mo din ba ang challenge nila na sobrang anghang na instant pansit na samyang at madami pang iba? Well, as you can see from Battle of Yultong, ganyan na kalakas at influential ang South Korea ngayon. Ang galing, di ba? Sinong mag-aakala na sa larangan pala ng showbiz ay pwedeng yumaman ang isang bansa? Sa ngayon, meron din naman tayong sariling atin na unti-unti na rin nakikilala sa buong mundo, tulad ng SB19 na nasubaybayan din ng karamihan ang kanilang humble beginnings. Up to now na sumikat na sila. Kaya sila nabansagang King of P-pop, and this inspires a lot of Filipinos na pasukin din ang industry ito. We go hard like we lose that. On your gun, slicing in the drip. Now we run. We go hard like we lose that. On your gun, slicing in the drip. Alam naman natin na talented ang mga Pilipino at ilang beses na natin itong napatunayan sa buong mundo. And if ang show business ay talagang napatunayan na makakatulong sa pagpapalakas ng ating ekonomiya, do you think dapat na rin ba itong suportahan ng gobyerno natin tulad ng ginawa ng South Korea? Ano-ano pa nga ba ang pwede nating maipakita sa buong mundo? Ang tanong dyan ay, tatangkilikin mo ba ang sariling atin na talento? O mas pipiliin mo pa rin ang influence ng ibang lahi sa'yo?